na nakikita natin sa telebisyon. Hindi lang mga batas at regulasyon na sinusunod natin sa araw-araw. Ito ang institusyon na may tungkuling pangalagaan, gabayan at paglingkuran ang bawat mamamayan. Ang mga sangay ng pamahalaan, ang ehekutibo, lehislatibo at hidikatura ay sama-samang gumagawa at nagpapatupad ng mga desisyon para sa kapakanan ng bansa. Ang bawat sangay ay may kanya-kanyang tungkulin mula sa batas ng paggawa, pagpapatupad ng mga ito hanggang sa paglutas ng mga alitang legal. Ang mga prosesong ito ang nagpapanatili ng balanse at kaayusan ng ating lipunan. Ngunit hindi perpekto ang pamahalaan. May mga pagkakataong nagkukulang ito sa pagtugon ng ating mga pangangailangan. May mga isyu ng katiwalian, hindi pagkakapantay-pantay at paminsan-minsan kapalpakan sa serbisyo. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa halip, dapat tayong maging aktibong kabahagi ng solusyon. Bilang mamamayan, may tungkulin din tayong sa pagpapabuti ng ating pamahalaan. Mula sa pagiging mapanuri, makialam sa mga isyu at makilahok sa mga usaping pampubliko. Dahil ang pamahalaan ay para sa atin at mula sa atin, tungkulin nating tiyakin na ang kanilang mga gawain ay tapat, patas at makatao. Sa ganitong paraan, sama-sama tayong magtatagumpay sa pagbuo ng mas maunlad at mas makatarungang lipunan. Hindi sapat na magreklamo tayo mula sa malayo. Sa halip, kailangan nating makibahagi at makialam. Ang demokrasya ay nangangahulugang may boses tayo. Maaari tayong magtanong, makilahok sa mga diskusyon at bumoto ng matalino. Ang pagiging mapanuri at aktibong mamamayan ay susi para sa isang matapat at makatarungang pamahalaan. Kaya't sama-sama nating buuin ang isang bansa kung saan ang pamahalaan at mamamayan ay nagkakaisa, nagtutulungan at nagtitiwala sa isa't isa. Kung nagagawa natin ito, hindi imposible ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang pagiging responsableng Pilipino para sa ikauunlad ng ating bayan.